Okay mga ka-trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ngayon ay sasagutin natin, bibigyan natin ng pansin ang katanungan ni Cinnamon Place. Okay, si Cinnamon Place ang nagtanong. So marami na itong katatanong kaya gusto ko nang gawa ng videos. Kasi lagi ko itong sinasagot sa aking mga live. Hindi ko nalalagay so wala sa title kaya wala na pan. Ngayon ilalagay ko na ito sa title para kung may magtanong hanapin na lang ninyo yung title. Ito ay ang sabi niya ay, Sir, tanong lang po, paano palambutin ang pagkasa? Pwede ba palitan ng malambot na recoil spring? Ronin 45 ACP po ang unit. So 45 yung kanyang unit na baril. Okay, at bago ko yan sagutin, ako muna ay bumabati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng mga subscriber ko, lalo tigit sa mga OFW. Sa mga panig kayo ng mundo, anumang oras dyan, sana tayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas tayo sa mga aksidente, kapahamakan, lalo tigit, nasa mabuti tayong kalusugan, bawal tayong magkasakit sapagkat tayo may sinusuportahan sa Pilipinas, so ingatan natin ang ating kalusugan. Ayan. At para sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, ito na ang channel na para sa inyo. Kung kayo may mga firearms, kung kayo ay mahilig gagawa ng inyong mga baril, kung kayo mga hobbies, at kung gusto niyo maging gunsmith, ito na ang channel na para sa inyo. Pindutin niyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. At kung kayo may makatanungan, tingnan lang ninyo yung ating mga title. Napakarami na, sa 200 na yata yung videos na yan, at baka nandun yung inyong katugunan sa inyong mga tanong. Okay, maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan ang aking pakiusap lang sa inyo sapagkat ako ay, ang hangad ko talaga ay maging charity vlogger. Kaya ang pagtuturo ko ay libre at walang gunsmithing sa Pilipinas. Walang gunsmithing school, walang nagtuturo. Kaya dito ako, naisipan ko dito ako makatulong ng pagtuturo sa YouTube channel. At isa pa, yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 nating mga estudyante na hindi kayang pag-aralin ng mga magulang, na nahirapang magpaaral ang mga magulang, lalo tigit yung mga single parents. At 6 sila. Ang kinikita ko sa YouTube ay hindi sapat. Sa 2 buwan, kumita lang ako ng 5,000. So kulang, yung 6 ay tigi 1,000 yan kada linggo ang binibigay ko. So ako ay umaapil sa inyo, sa mga buting kalooban, na kung gusto ninyong makatulong sa ating mga beneficiary, andito ang ating GCash. Yan ang humahawak ng aking pera, at yan ko pinapadala ang aking mga pera sa aking anak na siyang namamahala sa didistribute ng mga tulong, sapagkat ang mahalang isang transaction dito, isang padala mo ay mahigit na 200. So isang padala ko na lang dyan, siya na ang bahalang mag-budget ng mga tinutulungan. So maraming salamat sa inyo. Okay, at dadako na tayo sa ating pagsagot kay Cinnamon Place. Ang tanong niya, Sir, tanong lang po, paano ba palambutin ang pagkasa ng 1911? So ayan, ang sabi niya ay, pwede bang palitan ng recoil spring? Yun ang unang-una. Pwedeng palitan ang recoil spring, tama yon. Pero 3 lamang ang recoil spring ng 45. Ang standard ay 16 pounds. Ang major load o combat load ay 18 pounds at ang minor load ay 14 pounds. So, yan. Kung ang ginagamit ninyo ay 16 pounds, yan ay pang standard po yan. Yan ay yung sa mga nabibili natin na factory load. Okay. So, kung nilagyan pa natin ng mas malambot na recoil spring yan, mararamdaman naman natin yung mararamdaman natin, ito yung recoil spring niya. Mararamdaman naman natin yung lakas ng sipa o impact ng baril. Lalo dito sa dito mararamdaman natin yan para tayong kinakarate dito. So ayan, mararamdaman natin. So kinakailangan natin i-tune up. Ngayon, kung tama naman yung recoil spring ninyo, may
actually tatlo, apat lang ang pwede ko ibigay sa inyo yung tip. Ang susunod dyan ay yung barrel link. Ito ang, nag-drawing ako ng barrel link, pangit lang mag-drawing. Ito ang barrel link. So, ang barrel link, yun yung nakakabit sa barrel. Ito naman yung sa stop slide. Pagka malayo ang pagitan niyan, kasi makakabili ka ng barrel link na limang piraso ang isang kit. Isang kit yan. Lima ang doon. Merong 3, merong 5. So, yung mga hindi na ako magbabanggit ng mga brand, basta isang kit ng barrel link. So, may sukat ang mga distansya niyan. So, anong ibig sabihin yan? Pagka ang nailagay ninyo sa inyong barrel link ninyo ay sobrang haba, ang ibig sabihin yan ay yung inyong barrel ay sobrang mataas. Kumbaga nakalak siya. So, kaya pag yan ay tanggalin ninyo yung bushing dito para hindi gumana yung inyong hindi gumana yung spring ninyo, tanggalin ninyo. Pagka umatras yan, ay mapapansin niyo na parang may para siyang nakalak. Dapat yan madaling ninyo, madalin ninyong iatras na ganyan. Meron siyang sabit na konting-konti lang. Kung mapapansin niyo pag umatras yan, kasi parang locking block yan bumababa yung nakalakas yung barrel kung mapapansin niyo meron yan dito sa taas na doon sa loob na na parang kanal. Nakalakyan doon. Kaya mapapansin niyo yan na yan ay bumababa. Ayan bumababa Ngayon kung mahaba yung inyong barrel link, mahirap yan ibaba. Parang nakalak siya. Nakatukod siya. So yun ang isang paraan, yun ang isang dahilan. So titistingin ninyo yan. Gaganyanin ninyo. Pag yan ay mahirap ganun, mahaba yung barrel link ninyo. Pwede kayong mag-adjust, magpalit. Pero wag ninyong babaguhin yung butas. Magpalit kayo ng tamang tune up ang tawag doon. Naka-tune up yan. So, ganun. So, paano nyo malalaman yan? Pagka tinanggal ninyo itong slide stop, masisilip ninyo sa butas yan. Pagka yung barrel link ninyo dito ay parang naka-half moon yung nakalabas doon, yun ang sinyalis niyan. Okay, dapat yan ay masisilip ninyo yung butas na ganun. Na bilog, matatapat natin. Pakita ko sa inyo, Lagyan natin ng puting background. Ayun yung butas. Ayun, Ayan, makikita ninyo, masisilip ninyo na bilog na bilog. Pag yan ay nasilip ninyo ng parang nakaganyan, yung taas, hindi po tama yun. Pero dapat yan, masisilip ninyo yan. Itatapat kasi ninyo yan Itatapat ninyo yan. Pagka yan ay ginalaw-galaw ninyo at yung taas talaga ay hindi sumakto. Ayan, hindi sumakto doon. So may diferensya yung barrel link ninyo. Malalaman ninyo yan pagka naka-open na ganyan. Ayan makikita rin ninyong ganyan yan. Okay, yun yung padalawa, barrel link. Ang papakita ko sa inyo yung yung sinasabi ko na dali lang, tatanggalin na natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yan ay nakalakyan dito. So ang isa pa kung ito sobrang taas nga kasi ito yung barrel link niya, pag sobrang taas itong barrel link niya ganon, mahirapan siyang kumalas dito. Mahirapan, parang nakatukod siya. Tukod siyang ganon. Kasi nga ito yung barrel link. Okay? So ayan. At isa pa makikita rin ninyo yan dito. Ayan Kung mapapansin ninyo yung barrel, may yan. Ayan may parang ganon. So makikita ninyo yan dyan. Dapat yan, eksakto rin yan. So yun ang padalawa.
Ang pangatlo, yung dito. Baka yung ano ninyo ay hindi nakatama, nakasintro yung strand ninyo doon sa butas. Mapapansin ninyo yan. Pagka ito naman, ang pag-check naman ito ay pagka inatras ninyo itong yan, ganyan. Ikak ninyong ganyan, tapos iatras ninyong ganyan at sobrang bumababa ito. Sobrang bumababa ito. Malaking binababa, hindi nakasintro yung strand niyan dun sa parang lusong dito sa guide ng mainspring. May guide yung mainspring niya diyan at yung strand nito ay nakatutok dun sa sentro. May parang lusong yun dun. Pag yun ay nasa tabi, yung pang isang magiging dahilan, mahirap pagdating dito, mahirap iatras na ganyan. Okay? Mahirap yan. So dapat yan ay hindi man mahirap ano. At kung nakatama man yun, ay baka masyadong haba yung spring ninyo, baka nilagyan ng washer, ay hindi rin maganda yon. So ang panghuli kong ititip sa inyo, kung nakatama man yun, dapat pag iniatras ninyo ito, ay bababa lamang siya ng mga 2 mm ang ibinababa niya. Ito, mapapansin ninyo dito. Bumababa siya ng 2 mm. Okay, dahil pag yan ay sobra naman yung ibinababa, yun ang matigas. Okay, so yan lamang ang masasagot ko sa inyo. Kakalkulay ninyo ang binababa nito. Okay, kasi yan ay pag sobrang matigas, baka naman yung spring ninyo ay sukod na. Press na gano'n na. Talagang, kumbaga, hindi na makahinga yung spring ninyo. Pwede ninyong bawasan ng mga isang coil. Kung halimbawa ay nakatama naman yung strand at sobrang matigas pa rin ito, yun ang pwede ninyong gawin. Ang panghuli kong maititip sa inyo, ipalis ninyo to. Pakinisin ninyo to. Yung kanto dito, itong kanto na to, tanggalin niyo yung matalas na kanto dito. Iganon lang ninyo ng konti sa liha. Ito dapat makinis yan para yung atras nito diyan ay nakakapagpalambot din ikasayan. So ayan, at yan ay nakakaganda rin sa pag-recoil ng spring, pagpalambot, at sa recoil din nakakaganda rin yan. So ayan lang ang mabibigay ko sa inyong tips sa ngayon. At sana nakatulong yan. Ito yung sinasabi ko ito yung kanto dito. Ipapalis ninyo yan, tatanggalin ninyo yung talas ng kanto. Para pag atras nitong slide, madali. At saka ang importante dyan, yung 2 mm na ibababa nito. Okay? Kasi pag napasubra naman yan, hindi man yan hindi mag-hammer down yan. So ingat kayo. Trial and error. Huwag kayong basta-basta kukuha ng malaking porsyon na ibabawas. So ayan, sana nakatulong ito. Cinnamon Place. At kung kayo may mga katanungan pa, i-comment ninyo, at kung kayo para malaman ng ating mga viewers na naging okay yung kasagutan ko. Mahirap gumawa ng isang baril na hindi mo hawak. So nag-ano lang ako sa mga tanong ninyo at sinasagot ko lang sa pamamagitan ng ating maliit na kalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magpapaalam nga sa ngayon, at hanggang sa muli nating video, magtanong lang kayo at sasagutin natin yan. Maraming salamat sa inyo, and God bless us all.